na piston magsasagawa ng strike sa March 19. Payout centers para sa pamamahagi ng ayuda sa tricycle drivers tinukoy na. Karagdagang siyam na OFWs nakalabas na ng Israel papuntang Taba border crossing. Malaking kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan sa bansa, pinuna sa pagdinig sa Senado. Mount Canlaon muling nagbuga ng abo kagabi, pasok sa 4 na local government unit, kanselado. COMELEC at PhilHealth wagi sa 3-0 sweep habang ang BFP muling nadepensahan ang standing ng UNTV Volleyball League Season 4. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 16, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Magsasagawa ng tigil pasada ang transport group na Piston dahil sa umano'y kanilang pagkadismaya sa pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng ekonomiya ng tensyon sa Middle East. Ayon sa National President ng Piston na si Modi Floranda, nasa 100,000 umano sa sektor ng pampublikong transportasyon ang makikiisa sa kanila. Bukod sa Piston, makikiisa rin ang iba pang mga militanteng grupo para magsagawa ng noise barrage at walkout sa mga eskwelahan. Kaninang umaga, nagsagawa ng protesta ang Piston at iba pang mga grupo sa Welcome Rotunda sa Quezon City. Naghain na rin ang isang motorcycle taxi company ng petisyon para sa dagdag singil sa pamasahe sa gitna ng epekto sa ekonomiya ng tensyon sa Middle East. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na nagsumite ng petisyon ang MC Taxi Company noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Mendoza, hindi pa naman agad magtataas ang pamasahe ng mga MC Taxi dahil dadaan pa sa pagdinig ang kanilang petisyon. Inanunsyo ng International Energy Agency o IEA na maglalabas ng 271.7 million barrel mula sa strategic oil reserves ng mga miyembrong bansa nito. Layunin nito na maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng gulong nangyayari sa Middle East. Ang mga stock na langis sa Asia at Oceania ay agarang ilalabas habang magsisimula pa sa katapusan ng buwan ang paglalabas ng supply mula sa Amerika at Europa. Ayon sa ahensya, ang naturang disruption na bunsod ng problema sa pagtawid sa Strait of Hormuz, ang pinakamalawak na supply shock na naranasan sa kasaysayan ng global oil market. Gayunpaman, nananatiling nasa $100 ang presyo ng per barrel ng langis. Muling nanawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na suspindihin ang excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Sa gitna ito ng krisis sa langis na nagiging kalbaryo ngayon ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino at mga commuter. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba yung status ng panukala na nagsusulong na suspindihin ang value-added tax sa petroleum products?
Aga kasalukuyan pang nakabinbin dito sa Kamara yung mga panukalang batas na nagsusulong na suspindihin yung value-added tax o VAT sa mga petroleum products. Pero yung panukalang batas na nagsusulong na pagkalooban ng authority or ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o kaya bawasan naman yung excise tax sa mga produktong petrolyo ay inaasahan ng aaprubahan ng Kamara ngayong araw. Gayunman, patuloy na umaapela si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa agarang pagresponde sa nararanasang krisis sa langis ngayon dahil sa gulo sa Middle East. Partikular na yung unconditional suspension ng excise taxes at VAT sa lahat ng petroleum products. Gate ng kongresista, hindi dapat singilin ang mga mamayan para sa digmaang hindi naman nila ginawa. Dagdag pa nito, laging naaantala ang targeted na subsidiya o tulong prone sa leakage o maling paggamit at maaaring hindi maabot ang iba pang nangangailangan. Tiyakan niya ang relief kung tuluyang sususpindihin ang excise at ang VAT sa petroleum products. Pero dati nang iginiit ni House Committee on Ways and Means Chairperson Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo na bagaman maaaring pag-aralan ang mga panukalang magsususpindi sa VAT sa petroleum products, mas masalimuot at mas mabigat niya kung ipatutupad ito, bukod pa sa magiging revenue impact nito sa gobyerno. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licod. Lumapit si Senator Kiko Pangilinan sa Office of the Ombudsman para pag-usapan ang mga posibleng aksyon laban sa mga nananamantala sa sektor ng agrikultura. May report si Evan Alvarez. Nagpulong si Ombudsman Crispin Remulla at Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Kiko Pangilinan nitong Biyernes. Ayon kay Ombudsman Remulla, tinalakay nila ang mga hakbang laban sa agricultural smuggling o iligal na pagpasok ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Layunin ng kanilang pag-uusap na suportahan ang investigasyon ng komite ni Senator Pangilinan upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng smuggling na nakakaapekto sa sektor ng agrikultura. Sinabi rin ni Ombudsman Remulla na tutulong sila sa paghahanap ng mga posibleng legal na batayan upang makapagsampa ng kaso laban sa mga sangkot sa mga ganitong klase ng pananamantala. We will be helping out in the drive of his committee in ferreting out those who are responsible for this mess of agricultural smuggling that's happening right now. And we will be looking at different legal theories for the possible cases to be filed against those perpetrators. Dagdag pa nito, nagbigay na rin ng ilang datos ang kampo ni Senator Pangilinan na magsisilbing paunang batayan ng pagsusuri at investigasyon ng Office of the Ombudsman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalabas ng 1.76 billion pesos ang lungsod ng Maynila para sa ayuda na ipamamahagi sa iba't ibang sektor sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Manggagaling ang pondo sa General Fund at Trust Fund ng lungsod. Ayon sa Manila Public Information Office, tinatayang nasa 330,000 na Manilenyo ang makikinabang sa ipamamahaging financial assistance. Hahatiin ang nakalaang pondo sa vulnerable sector, mga estudyante, uniformed personnel, healthcare workers at mga barangay. Layo nito na mapasigla ang ekonomiya sa lungsod sa gitna ng epekto ng gulo sa Middle East. Nakaisang linggo na mula nang ipatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno. Ngunit hindi pa rito natatapos ang energy saving measures ng Department of Justice. Mula sa DOJ may report si Dante Amento live. Dante, ano pang mga hakbang ang nais ipatupad ng DOJ para makatipid? Magandang tanghali, Ella. Hinikayat nga ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida ang lahat ng mga kawani ng DOJ, gayon din yung kanilang attached agencies na maging halimbawa sa pagtitipid ng enerhiya at gayon din ng produktong petrolyo. Sa gitna na rin po yan ang tumitinding tensyon ngayon sa gitnang silangan.
Kabilang sa attached agencies ng DOJ ay ang Bureau of Immigration, Bureau of Corrections, Land Registration Authority o LRA at Office of the Solicitor General. Ang panawagang ito ay para sa isang whole of department na pagkakaisa, alinsunod sa direktiba ng Pangulo o ng pamahalaan ng malawakang pagtitipid, lalo na't inaasahang patuloy pang tataas ang presyo ng petrolyo dahil sa kawalan ng katiyakan sa naturang sigalot. Noong March 9, ipinatupad ni Secretary Vida ang 4-day work week sa mga tauhan ng DOJ kasama na ang paghihigpit sa mga opisyal na biyahe at mas madalas na paggamit ng mga online platform para makatipid ng resources. Binigyang din ng DOJ ang tuloy-tuloy na pagtitipid ay maaaring makabawas ng 20% o higit pa sa paggamit ng enerhiya na malaking tulong upang maibsan ang epekto ng krisis. Ito nga ang ipinapatupad na 4-day work week na rin ng DOJ bilang pagtitipid sa enerhiya ay naka-align ito ngayon sa ipinatutupad naman na mga hakbang ng Supreme Court para makatipid ng produktong petrolyo at enerhiya sapagkat kumbaga counterpart kasi ng DOJ ang Supreme Court lalo na pagdating sa paghahain ng mga kaso. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ayla. Maraming salamat, Dante Amento. Siyam na mga overseas Filipino workers pa ang nakalabas ng Israel papuntang Taba border crossing ayon sa Department of Migrant Workers. Pagdating sa border, sinalubong sila ng mga kawani ng embahada at ng Rapid Response Team ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nasa 68 na mga Pinoy na ang nakalabas ng Israel. 25 sa mga ito ang OFW habang 43 naman ang mga turista, pilgrim at estudyante. Hanggang ngayon ay nananatili ang banta ng pag-atake ng Iran sa bansang Israel. Nanalo bilang bagong kinatawan 2nd District ng Antipolo City sa Rizal ang anak ng namayapang kongresista na si Romeo Acop sa isinagawang special election noong Sabado. May balita si Dante Amento. Matagumpay na naidaos ang special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City sa Rizal noong Sabado, March 14. Ayon sa mga otoridad, wala silang naitalang anumang untoward incident sa idinaos na halalan. Iprinoklama bilang nanalong kongresista si Dr. Philip Conrad Acop na anak ng namayapang si Representative Romeo Acop. Nakakuha si Acop ng kabuuang 60,051 na boto na siyang pinakamataas sa lahat ng 6 na mga kandidatong naglaban-laban sa nabakanting posisyon. Mula 252,793 na rehistradong botante, 84,367 ang aktual na bumoto o katumbas ng 33.37% voter turnout. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang percentage requirement para maging valid ang isang special election. Anya basta't walang karahasan o pananakot kahit na isa lamang ang bumoto ay maituturing na matagumpay ang isang halalan. Dagdag pa nito, sa kabila ng maiksing panahon at kawalan ng pondo ay matagumpay na nairaos ang special election sa ikalawang distrito ng Antipolo. Nagpasalamat naman ang COMELEC sa lahat ng mga tumulong at nagbahagi ng serbisyo o suporta para maisagawa ang special election. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng pamunuan ng Department of Transportation at Metro Rail Transit o MRT3 ang mga paratang ni Congressman Eli San Fernando. Ito ay may kaugnayan sa paggamit ng 4-car train sa linya ng MRT3 bagamat hindi ito akma sa sistema ng linya ng tren. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Nananatiling ligtas ang Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ito ang tiniyak ng Department of Transportation o DOTR at pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT3 para sa lahat ng mga pasahero. Kasunod dito ng pahayag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hinggil sa ginagamit na 4-car train ng MRT. Ayon sa kongresista, may mga natanggap umano silang impormasyon na hindi ligtas sakyan ng MRT na may 4 na bagon dahil sa hindi ito akma sa linya.
Nandito tayo sa harap ng MRT North Avenue Station dahil nakatanggap tayo ng isang nakakabahalang impormasyon na yung MRT nagpapatakbo ng mga tren kahit alam naman nila na hindi ito safe. At sa halip na tugunan at resolbahin to, pinagtatakpan pa ito mismo ng General Manager ng MRT. Maring pinabulaanan naman ng DOTR at MRT3 Management ang mga paratang ng mambabatas at ng ilang miyembro ng MRT3 Employees Association. Paliwanag ng ahensya, ang lahat ng mga train set ng MRT3 ay dumadaan sa masusing technical evaluation bago ito patakbuhin sa linya. At iginiit na hindi sila papayag na makompromiso ang kaligtasan ng mga libu-libong mga pasahero na sumasakay ng MRT araw-araw. May kakayahan din nilang suportahan ng signaling system ng linya ng tren ang 4 na bagon na tumatakbo mula North Avenue hanggang Taft Avenue. Nakapasa rin nila ang sistema sa pagsusuri ng International Rail Consultant na Sistra na nagpapatunay na ligtas itong magpatakbo ng 4 na bagon na tren. Pinabulaanan rin ng DOTR na hindi pa handang patakbuhin sa linya ang Dalian trains at hindi rin totoo na kulang sa pagsasanay ang mga driver ng tren ng MRT3. Dagdag pa ng ahensya, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay dapat hikayatin ng mga commuter na gumamit ng ating mga tren upang makatipid sa konsumo ng langis. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Hihintayin hanggang ngayong araw ng Kamara ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 2 reklamong impeachment laban sa kanya. Kung hindi ito magsusumite ng response, iikli ang impeachment proceedings ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee. May balita si Rosa Licos. Magtatapos ngayong araw ng Lunes, March 16 ang palugit kay Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang tugon sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung hindi magpapadala ng response ang pangalawang Pangulo, mapapaikli nito ang proseso ng impeachment ng ilang araw. So antayin po namin yon at the end of office hours ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next steps. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and then we can proceed to yung hearing proper na po. Kung magpapadala naman ng tugon ang Vice Presidente, sasagot din dito ang complainants at endorsers sa reklamong impeachment sa loob ng 3 araw. At muli namang tutugon dito ang kampo ni VP Duterte sa loob din ng 3 araw o ang tinatawag na rejoinder. So, in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorsers complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. Samantala, giit pa ni Congressman Ridon, bukod sa bank transactions at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, posible ring isapina ng House Justice Committee ang income tax returns ni na VP Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Gayun din ang bank returns, Securities and Exchange Commission o SEC registration ng lahat ng negosyo ni VP Duterte para sa taong 2023 at 2024. The cumulative salary of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So, what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024.
Iginiit na ni VP Duterte na ang planong pagpapasabtina ng mga partikular na dokumento ay katunayang walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa March 18, 2026, araw ng Miyerkules, muling magpupulong ang House Justice Committee para pag-usapan ng ilang issue, kabilang na ang apela ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ilipat ang kustodiya ni Ramil Madriaga sa Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Vice President Sara Duterte ang karapatan niyang mamili ng mga abogado para sa kinakaharap niyang impeachment sa Kamara. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilan dahil sa posibleng umanong conflict of interest ng 2 miyembro ng kanyang defense team. Samantala, inihayag rin ng Vice Presidente sa isang panayam na may ilan nang lumalapit sa kanya para mapasama sa kanyang senatorial slate sa eleksyon sa 2028. May report si Jed Neresina. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga panawagang i-disqualify ang 2 miyembro ng kanyang defense team dahil sa posibleng conflict of interest. Ito'y matapos na ipakilala ng kampo ni VP Duterte ang mga miyembro ng kanyang defense team para sa kinakaharap na mga reklamong impeachment sa Kamara. Partikular na kinwestiyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pagkakasama ni na Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Munsayak sa defense team. Ayon kay Congressman Ridon, may conflict of interest ang dalawa dahil sila ay mga dating opisyal ng OVP at Department of Education na maaari ring tumayong testigo sa usapin ng confidential funds. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Samantala ngayong araw, March 16, ang deadline para magsumite ng kanyang opisyal na tugon ang pangalawang Pangulo sa mga reklamong impeachment. Gayunman, hindi pa nagbigay ng tiyak na kumpirmasyon si VP Sara kung maghahain sila ng kontrasalaysay bago matapos ang ibinigay na deadline. Hapit namang Monday, no? Wato na to kung mag-file o dili. Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Bukod sa impeachment, kinumpirma rin ng Vice Presidente na mayroon ng 4 na politiko ang lumapit sa kanya para makasama sa kanyang senatorial slate sa 2028 elections. May mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzon? 4 na. Muli ring nabanggit ni VP Sara sa interview ang tungkol sa kanyang nirecruit noong nakaraang taon para tumakbo bilang running mate niya sa 2028 national elections. Ngunit hanggang ngayon aniya ay hindi pa rin nakakapagdesisyon ang nasabing individual kung tatakbo ito sa susunod na halalan. As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na rin? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya magdesisyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magpapatuloy ang investigasyon sa umano'y bilyong-bilyong pisong korupsyon sa mga flood control projects kahit ihihinto na ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pagtitiyak ng Malacanang sa gitna ng mga batikos ng ilang grupo na maaring hindi mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. May ulat si Joanano. Nilinaw ng Malacanang na hindi matitigil ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control kahit matapos ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natapos na ng ICI ang pagbuo ng ulat kaugnay sa kanilang investigasyon at naipasa na ito sa Office of the Ombudsman para sa susunod na investigasyon. Giit ng palasyo, hindi nagtatapos ang proseso sa pagtatapos ng gawain ng ICI. Ito ay dahil may kapangyarihan din ng Office of the Ombudsman at Department of Justice na magpatuloy ng karagdagang investigasyon kung kakailanganin. Naitatag ang ICI noong nakaraang taon bilang fact-finding body upang imbestigahan ang mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects na nasangkot sa mga paratang ng korupsyon na umabot sa bilyong piso. Nauna nang inihayag ng komisyon na magpapatuloy na lamang ang kanilang mandato hanggang sa katapusan ng Marso ngayong taon. Sa ngayon, unti-unti nang tinatapos ng ICI ang mga tungkulin nito, halos 6 na buwan matapos itong itatag. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP na magpapatuloy ang kanilang suporta sa pagtugis sa mga sangkot sa mga umano'y maanomalyang proyekto ng infrastruktura. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Nananatiling problema sa ilang paaralan sa bansa ang bullying. Bunsod nito, tinatalakay ngayong araw sa Senado ang pagpapalawak ng Anti-Bullying Act. Layunin nitong mas patatagin ang proteksyon ng mga mag-aaral laban sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso. Mula sa Senado, may report si Jed Neresina live. Jed, ano na ang napag-usapan sa pagdinig ng Senado ngayong araw? Una sa napag-usapan ng Senate Committee on Basic Education ay kung ano yung mga ginagawang hakbang ng Department of Education kapag ganitong may nakikita silang insidente ng bullying, particular na sa mga pinupost sa social media, at kung ano yung ginagawa nilang pagtugon o pagtulong dun sa mga batang nabubuli o tsaka naman doon sa mga nambuli. Tiniyak ng Department of Education ang mas mabilis na pagtugon sa mga kaso ng bullying sa mga paaralan. Ayon sa ahensya, kapag may mga insidente ng bullying silang nalalaman o nakikita sa social media, agad nagtatalaga ang Schools Division Office ng mga focal person mula sa Learner Rights Protection at Learner Wellness Division. Layo nitong magbigay ng psychological first aid sa mga mag-aaral at magsagawa ng masusing fact-finding investigation sa bawat insidente. Bukod dito, ibinahagi ng DepEd na mayroon silang itinalagang helpline kung saan maaaring makapag-report ang publiko. Sa bawat paaralan ay mayroon din anilang school-based reporting kung saan direktang maaaring makapagsumbong ang mga estudyante sa kanilang mga teacher, sino mang school personnel o sa principal, at nire-refer din ang mga insidente sa Child Protection Committee. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, lagana pa rin ang bullying sa ilang paaralan sa bansa. Ayon sa isang senador, bunsod din ito sa kakulangan ng guidance counselors na maaari sanang makatulong ng mga estudyante sa bawat paaralan. Ayon sa EDCOM 2, kulang na kulang din tayo sa guidance counselors. We have only 4,069, samantalang merong 27 million students sa elementary at high school based on DepEd's 2025 data. Ibig sabihin, malayo tayo sa ideal rate na 1 guidance counselor to 250 students. Kailangan pa natin ng 50,000 additional guidance counselors to handle psychosocial problems of students, especially cases of bullying. In other words, it is not surprising why many cases of bullying are left unresolved or unsolved or not even investigated. Ayon sa DepEd, tinatrabaho na nila ang ngayong pag-hires ng karagdagang guidance counselor sa mga paaralan.
Ella, bukod dito sa pagdinig ay binigyang diin din na mahalagang involve yung mga magulang sa nasabing usapin dahil maaaring yung mga nagiging ugali ng bata na dinadala nila sa paaralan ay maaaring galing sa kanilang mga tahanan. At nabanggit din ng ilang mga senador na mahalaga na magkaroon din ng police visibility sa mga paaralan na maaari ring pagsumbungan ng mga estudyante. At binigyang diin ng chairperson ng Basic Education na si Senator Bam Aquino na matagal na itong issue ng bullying, kaya ngayon sana ay maayos na umaklaro yung coordination ng bawat ahensya para matugunan at mapababa yung insidente ng bullying sa iba't ibang paaralan sa bansa. Ayan muna update, balik sa inyo. Maraming salamat, Jed Neresina. Hinikayat ng Philippine National Police ang mga magulang na bantayang mabuti ang access sa online gaming ng kanilang mga anak. Ito'y dahil maaaring magamit upang maimpluwensyahan ang kabataan sa violent extremist ideas. Mula sa Camp Crame, ihahatid ni Leia Ilagan ang detalye live. Leia, may natuklasan ba ang PNP na napapasok ng posibleng recruiters o influencers ng karahasan ang online gaming? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Patuloy ang ginagawang verifikasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group ukol dito. Lalo na nga't mayroong 7 menor de edad na estudyante ang nailigtas ng mga pulis sa umano'y nire-recruit online upang magsagawa ng mararahas na gawain sa isang online gaming community, kung saan hinihikayat sila ng chat groups ng pag-atake at mass shooting. Dahil dyan, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Velencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na ipaigtingin pa ang pagbabantayan sa online gaming platforms at nanawagan sa mga magulang na maging digital guardians ng kanilang mga anak at alamin kung sino ang kanilang nakakausap at nakakalaro online. Sinabi pa ni Chief PNP na bagamat para sa libangan ang online games, maaari rin itong abusuhin ng ilang individual o grupo upang impluwensyahan ang mga menor de edad. Hinikayat din ng pambansang pulisya ang mga magulang na bantayang mabuti ang access online gaming ng kanilang mga anak. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tinuligsan ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela ang muling paggamit ng China ng isang liham mula pa noong taong 1990 kung saan iginigiit ng mga ito na isinuko umano ng Pilipinas ang Scarborough Shoal na kilala rin sa tawag na Bajo de Masinloc. Giit ng PCG, mali ang interpretasyon ng China ukol sa naturang dokumento. May balita si Ryan Lacanlale. Misleader at best and a deliberate at worst. Ganyan inilarawan ni Rear Admiral J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, ang muling pagtatangka ng China na gamitin ang isang liham noong 1990. Bilang patunay na isinuko umano ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay Tariela, ang liham na iniuugnay sa dating ambasador na si Bienvenido Tan Jr. ay hindi opisyal na pahayag ng gobyerno at hindi nangangahulugang isinuko ng Pilipinas ang soberanya sa lugar. Binanggit lamang anya sa liham na ang shoal ay nasa labas ng colonial boundaries na itinakda ng Treaty of Paris. Ngunit malinaw na nasa loob ito ng 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinaliwanag din ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na walang kapangyarihan ang isang ambasador na magbitiw o magtalaga ng teritoryo ng bansa. Dagdag pa ng PCG, kinikilala ng 2016 Arbitration Tribunal ruling na ang Scarborough Shoal ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas at walang historic rights ang China na mas mataas sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Matagal nang inilabas ng China ang naturang liham. Gayunman, ang muling paggamit nito ngayon bilang ebidensya ay itinuturing lamang na isang piling salaysay upang bigyang katwiran ang kanilang pagpasok at iligal na presensya sa lugar. Iginiit ni Tariela na kailanman ay hindi nagkaroon ng aktual na soberanya ang China sa Bajo de Masinloc at wala rin umanong matibay na makasaysayang batayan ang kanilang pag-aangkin sa naturang bahura. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula na bukas ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver. Ang initial rollout ay gagawin sa 30 payout centers sa Metro Manila. Para sa kabuuan ng detalye, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, saang mga lugar itatalaga ang payout centers para sa ayuda sa mga PUB driver? Aga lahat ng 17 local government units ng National Capital Region o NCR ay mayroong isa o di kaya ay hanggang 6 na payout sites ng DSWD. Itong tinukoy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper ng Public Utility Vehicles o PUV. Tuloy na bukas ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa PUV drivers mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng DSWD. Ito ay sa gitna ng naranasang krisis sa mataas na presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Uunahin dito ang nasa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Para sa 30 payout sites ng DSWD, nakatalaga ito sa 3 sites sa Caloocan City, partikular na sa UE Subdivision Clubhouse 96 Sports Complex, Bagumbong at Glorieta Park sa Barangay 187 Tala. Sa Las Piñas, ito ay nasa Aguilar Sports Complex, Pilar Village naman sa Makati, Barangay Potrero naman sa Malabon, Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium sa Mandaluyong. Mayroon namang 4 na sites sa lungsod ng Maynila, partikular na sa Patricia Paraiso Sports Complex sa Tondo, Barangay 377 Covered Court sa Santa Cruz, Dakota Covered Court sa Ermita at Asa Covered Court sa Santa Mesa. Sa Marikina, ang DSWD Payout Center ay nasa Plenary Marikina Convention Center, Navotas Convention Center naman sa Navotas, Muntinlupa Sports Complex sa Barangay San Dionisio at Don Bosco Gym sa Barangay Don Bosco sa Parañaque. Sa Pasay City, ito ay nasa Cuneta Astrodome sa Pasay, Barangay Pineda at Barangay Pinagbuhatan naman sa Pasig at sa Pateros Sports Complex naman sa Pateros. Pinakamaraming payout sites sa Quezon City kung saan ito ay makikita sa Barangay Katipunan, Barangay Batasan Hills, Barangay Milagrosa, Quezon City Hall, Diliman at Barangay Nova Proper at Barangay Tandang Sora. Sa San Juan, matatagpuan ito sa makabagong San Juan Theater, Barangay Lower Bikuta naman sa Taguig, Valenzuela City Amphitheater at Alert Multipurpose Hall sa Valenzuela. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magbubukas ang mga DSWD payout sites ng alas 6 ng umaga bukas. Ayaw natin maantala yung biyahe tomorrow, kaya mabilisan po to. Meaning, they've already submitted their basic information, so diniduplicate na namin. So tomorrow, payout na lang talaga. They'll come in, we give them the 5,000, they go back to the line. Binigyan din naman ng kalihim na hindi nila hinihikayat na magpunta ang mga PUV driver ng sabay-sabay. Ito ay upang hindi mahirapan na hindi rin mahirapan ang mga riding public sa kanilang pagbiyahe. Tomorrow, ang panawagan rin namin sa mga tricycle driver natin, huwag ho kayo pupunta sa payout site kapag hindi nyo pa schedule. Kasi hindi ho a-appear ang pangalan nyo sa mga babayaran, bibigyan ng tulong pinansyal bukas. Baka kinabukasan pa kayo. Para sa karagdagang informasyon tungkol sa schedule nyo, makipag-ugnayan ho kayo sa inyong mga local government unit. Aga pinaalalahanan din ng DSWD ang mga PUV driver na kailangan lang nilang magdala ng original na driver's license card at isang photocopy nito. Yan ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon na kumukwestiyon sa ordinansa ng Maynila para sa updated garbage collection fees. Sa desisyon ng SCN Bank, sinabi nitong walang legal standing ang petitioner na si John Barry Tayam na taga Las Piñas. Ang ordinansa ang inaprubahan ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso at Konseho ng Maynila ay aplikable sa mga negosyo, service agencies at mga residente ng Maynila.
Noong November 2025, nang ipasa ng Manila LGU ang Ordinance Number 9151 na nag-aamyenda sa garbage collection fee sa lungsod na hindi pa nabago mula noong 2013. Binili ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste ang bahay sa Germany na pinagsulatan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. Ayon sa kongresista, plano niyang ipreserba ang bahay at gawing museo para mapanatili ang makasaysayang lugar. Taong 1886 nang tumira si Dr. Jose Rizal sa Wilhelmsfeld habang siya ay nag-aaral ng ophthalmology sa University of Heidelberg. Hindi binanggit ni Congressman Lebiste sa kanyang Facebook post kung magkano ang naging halaga ng bahay, pero sinabi nitong walang gastos dito ang gobyerno. Muling binisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang probinsya ng Cebu upang dumalo sa iba't ibang aktibidad. Kabilang sa mga dadaluhan ng Pangulo ang oath-taking ceremony ng mga bagong na-promote na guro sa probinsya. Mula sa Cebu City may report si Gladys Toabi live. Gladys, ilang guro sa Cebu ang na-promote at makakasamang manunumpa mamayang hapon? Ella, higit 3,000 mga guro at school heads mula sa probinsya ng Cebu ang inaasahang manunumpa mamayang hapon sa gagawing mass promotion ceremony. Sa bilang na ito ay kasama ang 57 paritirong guro na naangat sa pwesto. Ang naturang aktibidad ay inaasahang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay nakaayon sa kanyang direktiba na tuldukan na ang promotion ceiling o ang limitasyon sa pag-angat sa pwesto. Ito kasi ang nagiging dahilan kung bakit maraming guro ang nagre-retiro sa parehong ranggo noong sila ay nagsimula. Bukod dito, may 3 pang engagements ang Pangulo dito sa probinsya. Ang pag-inspeksyon at turnover ng Learning Continuity Space sa Marcelo B. Fernan Pulambato Elementary School sa Bugos City upang matugunan ang kakulangan ng mga classroom dahil sa mga nangyaring kalamidad. Isa pang recipient ng nasabing proyekto ay ang Binabag Elementary School. Bawat unit ay nagkakahalaga ng 1.65 million pesos. Meron itong solar power at internet connectivity. Matapos ang turnover, sinundan ng yakap o yaman ng kalusugan caravan sa parehong paaralan kaninang umaga. Ella, ang panghuling aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Cebu ay ang pag-inspeksyon naman sa bagong Pilipinas eGov.ph Servicio Hub na matatagpuan naman sa bahagi ng Mandaue City. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Natagpuan ng mga tropa ng 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang naaagnas ng labi ng isang lider ng komunistang grupo matapos ang isinagawang pursuit operations sa Samar. Kasunod ito ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at miyembro ng New People's Army sa pagitan ng mga barangay Tabay at Kabalangan sa bayan ng Hinabangan noong nakaraang weekend. Kinilala ng 8th Infantry Division ang labi na kay Lupito Bukatkat na may alias Hunyo na nagsilbing kalihim ng Sub-Regional Committee Sesame sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee na nakabase sa Samar. Na-turn over na ang labi sa Philippine National Police Hinabangan Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon, forensic examination at disposisyon alinsunod sa itinakda ng batas. Nagpapatuloy pa rin ang pagdaloy ng lava mula sa bukana ng Mount Mayon sa Albay. Sa Negros Island naman, muling pumutok ang bulkang Kanlaon kaya sinuspende muna ang pasok sa 4 na local government units doon. Ang detalye sa report ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ilang barangay pa ang naapektuhan ng ashfall sa Negros Island? Ella, ayon sa Office of Civil Defense, 52 barangay
sa Negros Island na nakapektado ng moderate to heavy ashfall dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kagabi. 6:07 kagabi nang pumutok ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ito ay moderately explosive eruption na nagdulot ng forest fire na malapit sa bungangan ng bulkan. 10 bayan at syudad sa Negros Occidental ang nakakaranas ng moderate to light ashfall. Kabilang dito ang bayan ng La Casillana, Binalbagan, Moises Padilla, Hinigaran, San Carlos City, Himamaylan City, Isabela, Kabangkalan City, Ilog at Pontevedra. Walang pasok ang mga estudyante ngayong araw sa mga lugar na binalot ng abo. Sa La Casillana, Binalbagan, Moises Padilla at Himamaylan City. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa PHIVOLCS, 70 araw ng tuloy-tuloy ang pagdaloy ng lava na may kasamang pyroclastic density current o uson at rockfall. 539 na pagyanig, 219 na rockfall at 7 pyroclastic density current ang naitala sa nakalipas na 24 na oras. Naglabas din ito ng 1,220 na tonelada ng sulfur dioxide o asupre. Nasa alert level 3 ang Mayon kung saan bawal pumasok ang nasa loob ng 6-kilometer danger zone dahil sa posibleng pag-agos ng lahar at lava. Yun mo na ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Mahal ang gasto sa pagtatanim pero bagsak ang presyo ng aning gulay. Yan ang kinakaharap na hamon sa ngayon ng mga magsasaka sa Benguet. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, gaano ba kalaki yung diferensya sa gasto sa pagtatanim ng repolyo kumpara sa pinipresyo ngayon sa kanilang ani? Yes, Aga, mas mataas pa ang gastos nila sa pag-produce ng gulay kumpara sa presyo na inaalok ng mga buyer sa trading post. Ayon kay Romeo Wagayan, isang magsasaka mula sa Abatan, Bugyas, umaabot sa 8 piso ang kabuang gastos sa bawat kilo ng gulay dahil sa labor, transportation at mga bayarin sa trading post. Pero sa kasalukuyan, umaabot lamang sa 4 na piso kada kilo ang presyo na inaalok ng mga buyer sa kanilang ani. Dahil dito sinasabi ng mga magsasaka na lugi sila sa bawat kilo ng gulay na kanilang ibinibenta. Ayon pa kay Wagayan, malaki rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo dahil nagmamahal ang mga farm input at transportasyon ng mga gulay papuntang Baguio at iba't ibang palengke sa bansa. Kaya ang total expenses sana ng per kilo ng gulay, 8 pesos. Yung expenses yun, nasa labor ng tao. Tapos transportation, yung freight, pamasahe ng gulay per kilo, 4 pesos. Tapos yung commission at saka expenses dito sa trading post, 2 piso, bali 8 pesos ang expenses per kilo. Basta ngayon, ma'am, nagbibinta ako 4 pesos per kilo. O kaya kung alam ko lang na ganun ang tawad sa gulay ko, hindi na sana ako nag-harvest para hindi ako lalong malulugi. Bukod pa yun sa bukod pa yun sa tumaas yung krudo. Sinabi rin ng magsasaka na kadalasan ay mga buyer ang nagtatakda ng presyo ng gulay lalo na kung marami ang supply sa trading post. Hanggang 13 kada kilo ang presyo ng ilang uri ng repolyo sa Highland Vegetable Wholesale Market ngayong March 16, 2026. Ayon sa monitoring ng BAPTC, nasa 70 hanggang 90 naman ang presyo ng malaking karot, habang umaabot sa 35 hanggang 43 ang presyo ng patatas, depende sa laki. Samantala, nasa 55 hanggang 60 ang presyo ng Baguio beans, 40 hanggang 55 ang cucumber at umaabot naman sa 100 hanggang 110 ang malalaking bell pepper. Paalala ng BAPTC na ang mga presyo ay base sa monitoring ngayong
10 a.m. at maaring magbago depende sa supply at demand sa pamilihan. Aga umaasa ang mga magsasaka na magiging mas katarungan ang presyo ng gulay at upang hindi sila malugi at magpatuloy na makapag-produce ng pagkain para sa publiko. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sa pagpapatuloy ng laban sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nadepensahan ng Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters ang kanilang standing sa game. Samantala, dinomina naman ng PhilHealth Insurers ang PNP Lady Firefighters na nagresulta sa kauna-unahang setback ng kupunan ngayong season. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Naging mainit ang tapatan sa pagpapatuloy ng laro sa UNTV Volleyball League Season 4. Sa first game kahapon, dinomina ng Comelec Suffragettes ang DENR Lawing Spikers sa unang set ng laro. Mula sa unang serve, ipinakita ng Comelec ang kanilang agresibong atake na nagbigay ng malaking pressure sa depensa ng DENR. Bagamat sinubukan ng DENR na humabol ng pakikipagpalitan ng bola sa net, hindi na binitawan ng Comelec ang kanilang momentum at pinanatili ang kontrol sa laro. Agad na tinapos ng kupunan ng game sa isang straight set na 3-0 sa score na 25-16, 25-12 at 25-15. Tinanghal namang best player of the game si Javin Sabas mula sa 10 attacks, 5 service aces na nagresulta ng 15 puntos. Honestly, kahit rookie team sila, maganda yung nilaro nila against us. Hindi sila mukhang rookie team kung tutusin. Ang ganda ng defense nila against us and they played well naman. Sinasabi ko naman sa players ko na kailangan lang nila mag-adapt kasi nag-iiba-iba yung kailangan naming game plan kapag depende sa kung sino team yung kalaban. And good thing naman, nakakapag-adjust naman, nakapa-adapt naman yung mga players kung ano yung game plan namin. Sa second game, isang sorpresa naman ang ipinakita sa naging performance ng PhilHealth Health Insurers kontra PNP Lady Patrollers. Nauna ng tinanghal bilang defending champion ng UVL Season 3 ang PNP at inaasahang magpapatuloy ang pagiging dominante sa court ngayong Season 4. Subalit sa naging match kahapon, mabilis na nakontrol ng PhilHealth Health Insurers ang momentum sa court. Bagamat pinilit ng PNP na makahabol at makipagsabayan sa rallies, tinapos ng PhilHealth ang laban sa isang malinis na straight set na 3-0 sa score na 25-19, 25-19 at 25-18. Tinanghal namang best player of the game si Reynelyn Raterta mula sa kanyang 6 attacks, 1 ace na nagresulta ng kabuuang 7 puntos. Masarap sa pakiramdam. Masaya. Actually, this is our second season pa lang eh. Then ganito na agad yung performance. Maganda yung performance last year, mas gumanda pa yung performance ngayon. Samantala sa third game, intense din na naging tapatan ng BFP Lady Firefighters kontra NHA Homemasters. Sa unang set, kontrolado ng BFP ang laro at dinomina ang NHA sa score at 25-19. Ngunit sa pagpapatuloy ng laban sa second set, naging shaky ang standing ng BFP, bunsod ng tumataas na intensity at makahabang palitan ng bola sa net. Sa puntong ito, umabot sa extended set ang laro, dala ng dikit na puntos na tuluyang nagdala sa NHA upang maagaw ang second set sa score na 27-25. Muling nagpakita ng determinasyon ng BFP sa ikatlong set kung saan bawat palo ay napuno ng tensyon at excitement na naghatid sa kanila sa score na 28-26 bago tuluyang maagaw muli ng BFP ang momentum sa laro. Bagamat naging matindi ang pressure at dikit na palitan ng puntos, muling nadepensahan ng BFP ang kanilang standing at tinuldukan ang set 4 sa score na 25-20. Muli namang tinanghal na best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 20 attacks, 1 block, 1 ace na nagresulta ng kabuuang 22 points. Maraming adjustments po. Lalo sa laro na kanina,
Ang daming off sa first 6, so kailangan namin bumalasan ng player, which is naging effective naman sa fourth set. Ang pinapa-mindset ko sa team po, sir, every game lang muna. Wala muna yung nasa pinakadulo. Pagtatrabahuhan pa namin kasi hindi madali. Ang lalaki ng kalaban, iba yung labanan ngayon, napakahirap. Dumaan man sa high-intensity moments ang naging tapatan sa UVL kahapon. Muling pinatunayan ng bawat team ang kanilang determinasyon, teamwork at mindset para muling depensahan ang kanilang titulo. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa March 22 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang AFP Lady Gunner kontra MMDA Lady Spikers sa ganap na 2:00 ng tanghali. Susundan ito ng paghaharap ng DFA Emissaries versus DNR Lawing Spikers ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon, magtatapat naman sa game ang Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra PhilHealth Health Insurer. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 2 na nagsasabi, Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.